Typhoon Leon. Ito yung ating latest satellite image. So, itong si Leon kanina alas 4 ng hapon, nasa may layong 505 kilometers, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 185 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran, hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. And nakita nga natin na mostly ang apektado nitong si Leon ay yung mga nasa area ng Northern Luzon, pati na rin sa may silangang bahagi ng Luzon, pero yung kanyang trough or extension ay posibleng umabot hanggang sa Visayas area. Kaya lagi tayo mag-antabay ng mga ilalabas na update ng Pag-asa. Tignan naman natin itong magiging track ni Leon. So itong yellow area na ito, yellow-orange area, ito yung may mga malalakas na hangin at least 39 kilometers per hour. At itong red na area na ito, malalakas rin na hangin at least 89 kilometers per hour. And then, may kita nga natin itong enclosed na area na ito. Hindi nito sinasabi yung laki ng bagyo, pero itong area na ito ay kung saan posibleng mapunta nga yung sentro ng bagyo. Kung magkaroon man ito ng shift papuntang west, so posible ngang abutin. So, nakikita natin, although may kalayuan, kahit papano sa landmass ng Philippines, pero nasa loob na area of probability yung ilang parts ng extreme northern Luzon, kaya hindi ruled out yung landfall scenario around Batanes area. So may kita nga din natin sa track, posible nga nitong pumunta sa may northwest direction bago mag-landfall sa eastern coast ng Taiwan. So may kita nga rin natin na around Thursday, ayun yung pinakamalapit si Leon sa may Batanes area. And then, kagaya nga na nabanggit natin kanina, hindi ruled out ang landfall scenario kay Batanes dahil nasa loob ito ng area of probability. Naasahan nga din natin na patuloy pang mag-i-intensify itong si Leon habang nasa karagatan ito, east ng Philippine Sea. And then, likely, habang papalapit din ito sa Batanes, hindi natin nirule out or posible itong mapunta sa super typhoon category. So inaasahan natin posible itong lumabas na ating Philippine Area of Responsibility Thursday evening or Friday early morning. So patuloy tayo mag-aantabay ng updates kung magkakaroon man tayo ng mga posibleng mga matitinding mga landfall events. So dahil nga dito kay Leon, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa may Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela sa may Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra at sa may Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela sa may Quirino, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province sa may Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur sa may La Union, eastern portion ng Nueva Ecija, sa may Aurora, northern at eastern portion ng Quezon, kabilang ng Polillo Islands, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, sa may Catanduanes, Albay, northern portion din ng Sorsogon. So, binabanggit nga natin na ang posibleng pinakamataas sa tropical cyclone wind signal na pwede nating maitaas during the passage of Leon ay pwedeng signal number 3 or 4. Pero pinakita nga natin kanina na posibleng maging super typhoon category itong si Leon, kaya hindi rin ruled out kung magtataas tayo ng signal number 5. Meron din naman tayong nilabas na heavy rainfall warning or meron tayong nilabas na weather advisory kanina alas 5 ng hapon. Ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, asahan natin intense to torrential rains more than 200 mm sa Batanes at Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Heavy to intense 100 to 200 mm of rain sa may Ilocos Norte, Apayao, Isabela, Occidental Mindoro at Antique. Samantalang moderate to heavy rains ngayon hanggang bukas ng hapon sa Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Calamian Islands, Romblon, Negros Occidental at Aklan. Then by tomorrow afternoon hanggang Thursday afternoon, intense to torrential rains, Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands at Occidental Mindoro. Heavy to intense rains sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Isabela, Calamian Islands at Antique. Samantalang moderate to heavy rains sa may Abra, Bataan, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Romblon at sa may Aklan. Thursday afternoon to Friday afternoon, intense to torrential rains sa Batanes at Babuyan Islands, samantalang heavy to intense rains sa mainland Cagayan, Calamian Islands at Occidental Mindoro.
Moderate to heavy rains naman sa may Ilocos Norte, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Romblon, pati na rin sa may Antique. Asahan din naman natin yung mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa may Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Camiguin. Bukas naman sa may Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas at Dinagat Islands. At sa Thursday sa may Aurora, Quezon, Mimaropa, Bicol Region at sa may Dinagat Islands. Meron din tayong nilabas na gale warning and as of 5 p.m., meron tayong gale warning sa may Batanes, sa may Cagayan kabilang na ang Babuyan Island, sa may Isabela, Ilocos Norte, sa may Aurora, sa may Quezon kabilang na nga ang Ponillo Island, Eastern Coast ng Camarines Norte at sa may Catanduanes. Kaya kung maaari, huwag muna tayong pumalaot sa areas na yan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Meron din naman tayong nilabas na storm surge warning. So, nilabas to kanina alas 2 ng hapon kung saan may storm surge warning tayo sa may Batanes at Cagayan area. So, advice natin sa mga communities na nakatira sa low-lying coastal communities ay manatiling malayo sa coast or sa beach, cancel all marine activities, and palagi pa nga rin maki-update sa mga ilalabas na mga advisory ng Pag-asa.